we are in the third week of Lock-in Yes. edition for this month of March. So April is approaching, mahal na araw na naman, bakasyon. Yes. Saan tayo magbabakasyon? Saan dagat? Sa bahay. Sa bahay lang, no? Kami sa bahay lang. I mean, work. Okay. Shower na. 3 times a day. Yes, nevertheless, pag nagbakasyon tayo, ingat-ingat po tayo. Okay. Sabi niya ni City Stud, only one life, it will be past. Only what's done for Christ will last. Sabi niya. Okay. So, lock in. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. So we fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but is unseen is eternal. Alam niyo po sa talatang ito, hinihikayat ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay magtuon ng pansin sa mga bagay na hindi nakikita. Yung kasabihan natin sa mga Ilocano, yung kasabihan natin sa Ilocano, jakpati, jakita. O parang pag walang milagro, hindi ka maniniwala. Yan yung kasabihan natin sa mga Ilocano. Tulad ng mga espiritual na realidad at pangako ng Diyos. Kaya sa pansamantalang bagay na nakikita natin dito sa mundo, ang mga hindi nakikita ay ang tumutukoy sa mga bagay na espiritual. Tulad ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at ang mga pangako ng Diyos sa atin na hindi pa natin nakikita, ngunit tunay na walang katapusan. The price of locking in. Alam niyo, 3 linggo na nakikita natin yan dito sa screen na to. So ano nga ba ibig sabihin ng the price of locking in? Sabi diyan, securing or finalizing, making something permanent or fixed, focusing or concentrating, o sa sports naman, performance context. Sabi diyan pa. Sabi diyan, to teach the youth the difference between earthly and eternal pursuit. Mamaya pag-aaralan natin yan. Kung anong difference nung earthly at eternal pursuit. Tapos yung pangalawa, to align our priorities with God's greater purposes for your life. To glorify God through living an eternal mindset. In this series, there are 3 objectives to teach. Ayan, sinabi ko na kanina. So, pwede ba natin sabihin, sabay-sabay? Teach, align, glorify. Tandaan niyo yung 3 word niyan. Overview. Kanina, kinanta nila Jappy. Alam niyo, ang ganda nga ng pagkakataon yan eh. Kanina dito, nung wala pa iba, nung nag-prayer si Jappy, sabi ko, coincidence lahat. Yung prayer niya, kalahati nung devotion ko ngayon. Yung kinanta niya, it's about running. Life is a race. And the way we run it matters. So, ang galing mo. Very, in-orchestrate talaga ng Panginoon yung pagkakatugma-tugma ngayon. This week, we'll learn from Paul's example of pressing on. Yan, di ba nakita nyo? Jesus, we're pressing on. Di ba sabi kanina? Towards the goal of eternity, stay focused and intentional in every step. But before that, shall we commit our time with prayer? Shall we go ahead and talk to our Jesus Christ? Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Naway buksan nyo ang aming mga puso at isipan upang matutunan at maranasan ang inyong mga salita. Gabayan nyo kami upang magtuon sa mga bagay na tunay na mahalaga at maging malapit sa inyo. Naway magdulot ito ng kapayapaan, karunungan at mas malalim na pagkaunawa sa inyong pagmamahal sa aming oras ng debosyon. Kami po ay lumalapit sa inyo ngayon, naway maging bukas ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang inyong mga salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming debosyon at tulungan kami mag-focus sa inyong kalooban. At magdulot ito ng kapayapaan, pag-asa, at mas malalim na relasyon sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pressing on. Running is the ultimate metaphor for life. We keep going through the tough times
We slug it out to the part where we feel like we're waiting rather than running in life. So pag-uusapan po natin yung pagtakbo. Sino pong mahilig dito ang tumakbo? Dati. Lalo na pag pinahabol ka ng tatay mo, may pamana, di ba? Pagbibiling ka ng suka sa palengke, ayaw mo bumili, habulin ka. Ano yan? So keep on running, ano? May papakita akong pictures. Coincidence na naman. Nabanggit na rin naman ni Chappie ang kanina. Tinanong niya, sino naman yung pastor na nag-preach noon na ang sabi, pabaliktad kung tumakbo? Sabi natin si Pastor Peter. Yan. Bakit daw patalikod? Kasi meron daw siyang holding on to the past. Struggling to move on from the past experiences, regret, and old habits. Siguro yung taong yan, meron siyang mga hinanakit sa buhay noon na hindi niya kayang talikuran. Fear of the future, avoiding progress or resisting change because of uncertainty or fear. May takot na umakbang pasulong. So pag umahapang siya patalikod, learning from the past. Sometimes, looking back help us gain perspective and grow before moving forward again. Meron din palang magandang kadulot. Pero feeling stuck, making effort but not seeing progress like being trapped in a cycle. Paikot-ikot lang siya doon. Pero but before that, sa aking devotion, meron lang akong ikwento sa inyo. Siya si Cliff Young. Isa siyang Australiano. Siya si Albert Ernest Clifford Young, born on February 8, 1922. So mostly of us, wala pa tayo sa panahon na yan. Siya isang Australiano siya. Runner. Sino yung, kanina tinanong ko, sino yung mga mahilig tumakbo rito? Nag-exercise, running, gymnast, gano'n. Pagtulog. Pagtulog, yun. Alam niyo ba, noong 1983, may naganap na marathon mula sa Westfield, Sydney, Australia, papunta sa Melbourne, Australia. At ang haba ng marathon na to is 875 kilometer. Ganyan po kalayo yan. Ang Alicia to Manila is 375 kilometer lang, or roughly 400 kilometer. Ang layo niyan, parang Alicia to Enchanted Kingdom. Sino na po nakapunta sa atin ng Enchanted Kingdom? Sa Santa Rosa, Laguna. Ganun po kalayo yan. Pero but wait, there's more. Magmula sa Enchanted Kingdom, pabalik ka pa ng Alicia. Ganun kalayo yung 875 kilometer. Layo na. So mahaba yung ultramarathon niya, is ginanap noong 1983. And alam niyo ba, he was 61 years old. Lakayin, matanda na to, si Cliff Young. Alam niyo, during the race, the ultramarathon, pinagtatawanan siya. Alam niyo bakit? Nakikita niyo ba yung sapatos niyan? Botas. Botas. Oo. Ginagamit yan sa mga palayan, sa mga magsasaka, di ba? Yan lang naman po ang bukod tangi ginamit niya during the race. Isa lang po. Ang galing talaga ni Pedro. Dalawa yan actually, nakasuot sa kanya yan. Ayun. So mostly, pagka running shoes, pagka tumatakbo ka, di ba dapat nagamit natin running shoes? Yan ang gamit niya. So, and before that, marami siyang sinalihan ng mga event, race event. And those event, karamihan, talo siya. Kasi mga professional runner yung mga kalaban niya. Kasi siya magsasaka lang. Si Cliff Young ay hindi tumigil sa pag-ensayo araw-araw. Bago siya sumali sa ultramarathon na yan, sinabi niya doon sa mga reporter na dati na siyang tumatakbo ng 2 hanggang 3 araw nang walang pahinga para lang habulin niya yung kanyang mga alagang hayop para maipagilid, maipastol. Biruin yun, 3 araw siyang tumatakbo nang walang pahinga para lang yung masamang hayop na yun. And alam niyo ba, during that ultramarathon, ito pa ang isa nakakatuwa. Inalis niya po yung kanyang ngipin. Yung kanyang pustiso. Pustiso kasi siya si Cliff Young. And later, nung interview, nung tapos na yung race, in-interview siya kung bakit wala siyang ngipin.
Sa gabal daw po kasi yung pag tumatakbo. Si bagay nga naman, pagka siso ka, baka malaglag, yung pag ikakalo mo, yun. Ayun, pag tumalon. And he ran in a slow and loping pace. Sobrang bagal. Ang takbo niya ganito. Mabagal. Ba't kasi talagang mabagal siya tumakbo? At sa unang araw ng kanilang race, siyempre, kulerat siya. Lagi lang siyang nasa hulian ng race. Pero sa kanyang katatagan at pagtsatsaga sa karera, ginawa niya ito, siyempre, sa kanya, desire na manalo. Alam niyo ba yung mga strategy ng mga kalaban niya? Natutulog sila ng 6 na oras kada isa-isang araw. Pero si Clip, ang masabi niya diyan, Clip ran sleeping only 2 hours a day. But many times, he didn't sleep in 5 days. Hindi na siya natutulog. For 15 hours and 5 minutes, he crossed the finish line in first place. Nanalo po siya. The runner that came in second place was 10 hours behind him. Yung pangalawa, 10 oras ang layo niya. Galing, no? Then, alam niya, ito nakakatuwa, sabi ni Cliff yan. I think I can do it. In fact, I am sure I can do it. Siguradong sigurado siya na mananalo siya. Only death will stop me. Kamatayan lang daw ang makakapagpigil sa kanya. If I get run over by a semi-trailer, nakikita niyo mga trailer na dumadaan ngayon, diba lalaki? Pag nadaanan ka yan, siyempre patay ka. If I run by a semi-trailer, that is the only thing that will stop me. Yun lang daw yung makakapagpatigil sa kanya. Of course, I hope, I thought because I have a lot of living to do after this. Marami pa daw siyang gagawin. And alam niyo ba, one thing more, ang nakakatuwa pa rito, si Cliff Young, sabi niya dyan, Young said that he didn't know that there was a cash prize. May premyo pala, yung sinalihan niyang ultramarathon, akala niya, laro-laro lang. Ang galing dyan, sabi niya dyan, oh. Yung sinalihan niyang ultramarathon, ang cash prize niya is 10,000 Australian dollar. Pag i-convert mo yan noong 1983, that is roughly, sa US dollar, that is roughly 36,000 US dollar. Pero pag i-convert mo yan sa peso, ngayong panahon na to, that is 1.8 million pesos. Ganun kalaki yung napanalunan niya. Pero alam niyo ba, na-conscience siya. Hindi niya lahat inako yung $10,000. Pagkos, binigyan niya yung mga kasama niyang nakapinish. He gave 3,000 to a 41 years old Joe record and a 4,000 to the other runners, keeping only 3,000 Australian dollar para sa kanya. Ang bait niya, no? So sabi niya dyan, sabi ni Cliff Young, so I grew up on a farm where we couldn't afford horses or tractors. And the whole time I was growing up, whenever the storm would roll in, I had to go out and round up the sheep. We had 2,000 sheep. Ganyan karaming sheep na pinapaston niya. In 2,000 hectares. Buong alisya na yan. Siguro ang laki niyan. Sometimes I would have to run those sheep for 2 to 3 days. It took a long time, but I always catch them. I believe I can run this race. Siya po si Cliff Young. Galing, no? That is the story of Cliff Young. So our key points for today is lacking in isn't easy. Hindi madali. It will take striving and straining. Sabi nga dyan sa Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Sabi dyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Press on forward. The goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sa Tagalog, maganda po yan. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pinagpapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang aking ginawa habang nililimot ko ang nakaraan. Sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Magpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagtawag sa akin ng Diyos. Pamamagitan ni Hesus Kristo
ang buhay ay nasa langit. Price of locking in on God. Persecution. Alam niyo po ba yung meaning ng persecution? Alam niyo, sinerge ko po yan. Grabe pala. Ang ibig sabihin niyan, sabi niyan, the basic Hebrew word for persecution and the Greek word for persecution both emphasize the perception of to pursue or to bring trouble. Ito ba maganda yan? The meaning of these words can include pursuing or pressing on. To oppress, to harass. Sino na nakaranas ng naharas dito? Or also to bring punishment. Ganyan pala ibig sabihin ng persecution. Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Alam niyo po, sa 2 Timothy, ito po sulat ni Paul to. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ano ba yan? Christian na tayo, pero pa-persecute pa rin tayo. Yan yung sinasabi ni Paul dyan. Ano yung mga nangyari? Si Paul, di ba dati? Kaya sabi ko, very coincidence lahat yung mga nangyayari ngayon sa message kanina ni Jappy. Si Paul, ano unang trabaho niya nun? Mamamatay tao siya, di ba? Killer siya ng mga Christian, mga katulad natin, pinapatay niya. Pero bakit kaya nung naging nagbagong buhay na siya, when Paul became a Christian, anong nangyari sa kanya? Even to us, as followers and believers of Jesus Christ, ano sabi diyan? Everyone who believes in Jesus Christ. Ano sabi diyan? Everyone, hindi niya sinabing, Mina, wants to live godly in life in Christ. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya diyan, everyone, lahat po tayo na naniniwala sa Panginoon. So what happened to Paul? Ano niyo ba nangyari kay Paul? Paul's life became harder when he became Christian. Diba? Ang hirap, no? Kristiyano na tayo, persecute pa rin tayo. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11, verses 23 to 28, ito yung kwento ni Paul sa lahat ng pinagdaanan niya sa buhay. Ito, isa pa lang to, sabi diyan, sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Nagpipreach siya pero wala nakikiisa sa kanya nung unang panahon na yun nung Paul. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Nabilanggo si Paul. Hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 30 siyang hagupit. 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Ang hirap nun. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, at sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at ang matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga lalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Ganun po yung naging struggle ni Paul being a Christian. Dito po ako makikita niyo po, yan po yung ginagawa sa kanila noong unang panahon. Uulitin ko, naranasan niyang latigin o malatigo ng 39 na palo. Alam niyo po ba, ang batas ng Hudyo noong unang panahon? Kunyari, ako yung Hudyo, ang papaluin ko, si Mina ulit, example ko si Mina. Pag pinalo ko si Mina ng 1 to 40, ang paparusahan, yung pumalo sa kanya. Dapat hanggang 39 lang na palo. Ganyan po noon. Hindi dapat lalagpas sa 39 na palo. Kaya kayo, pagka kayo pinalo ng mga magulang nyo, dapat sabihin nyo, Papa, hanggang 39 lang
Kidding aside. Sakit na yan. Ayun. Pinarusahan siya gamit ang mga pamalo. Isang paraan ng pagpaparusa ng mga Romano. Binabato din siya. Ito ay tinutukoy dun sa Listra noong panahon kung saan inuhulog si Paul sa syudad at iniwang patay na. Alam niyo po ang purpose natin? Our purpose is to please God, not people. Sabi nga sa Galatians chapter 1 verse 10, sabi niyan, sabi natin basahin, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ano po sa Tagalog yan? Ang ganda, sabi niya, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi ang pagpupuri lamang ng Diyos ang tanging kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako magiging alipin ni Kristo. Alam niyo po sa verse na to, binigyan din ni Apostol Pablo ng kanyang layunin sa mensahe nito ay hindi upang maghanap ng papuri sa mga tao, kundi upang magsilbi kay Kristo at sundin ang kalooban ng Diyos. At sabi pa niya diyan sa dulo, if I will still trying to please people, I will not be a servant of God. Reflection. Do you still care about pleasing everyone? Do you still care about pleasing everyone? So, ang second topic po natin ngayon is price of lacking on God. Yung nauna po is Persecute. yes. And the second one is killing your flesh. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexually, immorality, impurity, lust, evil, desires, and greed, which is idolatry. Sa binasa po ba yan, mayroong magandang bagay? Wala po. Lahat po yan ay mga sin, mga kasalanan po yan. Sabi nga niya, pakikiapid. Ano daw yung pakikiapid? Illegal o immoral na kikipagtalik. Karumihan, maruming gawain o pag-iisip. Alam niyo po, marami yung na-istabol sa mga bagay na yan. Like, kunyari, may dumaan na isang magandang babae. Alam niyo, murder na po tawag yan eh, lalo na sa mga kalalakihan. Pagka tumingin ka at yung pagtingin mo ay may intention na hindi maganda, like yung pagnanasa, yan po yung karumihan. And the second one, mahangalay na simbuyo ng damdamin. Yan na yun, yan na nag-uumpisa yun. Pagnanasa o emosyon na nauwi sa immoralidad. Masamang pagnanasa na labag sa kalooban ng Diyos at kasakiman, labis na paghangad sa material na bagay o kayamanan na nagiging parang Diyos. Sa Galatians chapter 5 verse 24, ay bago po tayo pumunta doon, sabi doon, ang mensahe ng talatang ito ay hamon na talikuran ng makasalanang pamumuhay at ituon sa buhay, sa kabanalan at pagsunod sa Diyos. Ginagamit din ito bilang paalaala sa atin. Ang kasaknan ay maling pagnanasa sa material na bagay ay nagiging hadlang ito sa tamang relasyon natin sa Panginoon. Sabi nga po dyan sa Galatians chapter 5 verses 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Sa Tagalog po, at ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo, ang kanilang laman at ang kanilang masasamang hilig. Ngayon po, alam niyo ba ang saysay kung bakit ipinako ang ating Panginoon? Kasi sa tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan, hindi ang mga Romano, hindi ang mga Hudyo ang nagpako sa Kanya. Tayo mismo. Sa tuwing gumagawa tayo ng kasalanan, ipinapako natin ulit-ulit ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Sabi diyan, pagkamatay sa lumang pagkatao, maalis na po yan. Pagpili at mamuhay ayon sa Espiritu
at pangtanggi sa masamang pagnanasa. Pagkamatay sa lumang pagkatao, ibig sabihin, tinatalikuran na natin ang mga kasalanang pamumuhay. Pagpili ng namuhay ayon sa Espiritu, ang bagong buhay kay Kristo ay hindi na pinamumunuan ng pita ng laman, mga tukso, kundi ang patnubay ng banal na ni Jesucristo sa pagtanggi sa masasamang pagnanasa. Knowing we have a race to run, we must discipline ourselves. So nag-uumpisa yan sa atin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. Sabi diyan, do you not know that in a race, all the runners run but only one gets the prize? Parang yung kay Trivia kanina, siya nanalo. Run in such way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes in strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer, beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to the others, I myself will not be disqualified for the prize. Alam nyo, ang mga kalahok sa paligsahan to, ay, yun pa yung aral natin dyan. Sabi ito sa akin sa mga nabasa natin, magkaroon ng disiplina sa buhay espiritual. Maging malinaw ang layunin sa pagsunod sa Diyos. Hindi tayo sumutuktok sa hangin o nabubuhay ng walang direksyon. Ituon ang pansin sa gawaing maka-Diyos upang makamtan ang gantimpala walang hanggan. Ang pagiging Kristiyano ay parang isang karera. Kailangan ng pagtitiis, pagsunod sa patakaran at determinasyon upang makarating sa finish line. Tumakbo tayo ng may pananampalataya at tapusin natin ang laban ng may katatagan. So being a Christian, may hirap ba ito o imposible? Imposible ang being Christian. Conclusion, running the race till the end is worth it. Worth it ba ang pagsamba natin at pagsunod natin sa Panginoon? Amen. Sabi diyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sabi sa Tagalog yan, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom, ang siyang magpupultong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, hindi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik. Application. After learning to run with eternal purpose, let's evaluate how we're facing ourselves for God's mission. Ano nga ba ang mission natin sa mundo nito? Learning to run with eternal purpose means understanding and embracing a life driven by faith, aligning our action with God's will. Pangalawa po, sabi niya yan, evaluate how we're facing ourselves, accessing whatever we are moving at a steady and intentional pace in fulfilling God's mission. Tapos yung pangatlo po, for God's mission, living out His purpose. Whether through serving others or spreading the love or growing spiritually. Alam niyo po, ito isang paalala sa atin na hindi tayo basta tumatakbo sa buhay. Kundi dapat may direksyon at layunin ayon sa nais ng Diyos. Shall we commit our time, Lord? Let's pray. Heavenly Father,
we come before you with hearts full of gratitude. Thank you for this time of devotion, speaking to us through your word, and for reminding us for your love, grace, and purpose for our lives. Lord, help us to carry whatever we learn today into our daily lives. Strengthen our faith, guide our steps, and give us the wisdom to follow your will. May we walk in obedience, run with endurance, and serve with joy as we fulfill the mission you have given us. All of this, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord. Yan, praise God. Once again, we clap our hands for our Lord, for our God, for the life of Tito Elmer. Ayan. So, kinakabahan na ba kayo? Being a Christian is not easy, right? Yes. But with the Lord, we can do it. Ayan, praise God.